You know, every time people talk about your marriage, Ding Dong, Marian, they'd say, that's the ideal couple. That's a close to perfect marriage. Pag nakakarinig ka ng mga komento na ganyan, anong reaksyon mo? Hindi naman. Para sa akin kasi siguro, wala namang perpekto eh. Pero kami ni Dong, as a couple, palagi kaming nagtatry na maging mas maayos yung relasyon namin. Palagi kami nag-uusap. Siyempre, sino ba namang pamilya ang gustong hindi maayos? So, wala, hindi ganun. Parang ayaw namin isipin na ganun kami. Ang mahalaga sa amin, kami as a couple nagkakaintindihan, higit lalo dun sa mga anak ko. Tuwing darating ang eleksyon, hindi pwedeng hindi pag-usapan ang possibility na papasok si Dong sa politika. Ako madalas ako magtanong sa kanya, when you think about it, sa mga darating na mga taon, na maaaring pasukin halimbawa ng iyong asawa ang politika, ano ang iyong iniisip? Ay, hindi ako ready dito, ha? Pero alam mo yun, di ba? Na, parati. Isa lang ang palagi kong nasa isip ko, mabuting tao kasi yung asawa ko eh. At talagang alam man nila o hindi nila alam, yung asawa ko talaga is mahilig tumulong sa kapwa-artista niya, sa ibang tao. At alam kong pure yung love niya at yung pagtulong niya na wala siyang hiningin kapalit. So yung asawa ko, ganun ko siya nakikita. Can you imagine a life without Dong? Parang hindi. At ayoko siyang isipin. Ang hirap. The mere fact na pinakasalan ko siya sa harap ng Panginoon, dun palang sumumpa na ako na hindi ko kaya mawala siya. Isa siya sa nag-impluwensya sa akin kung paano maging mas mabuti pang tao para sa iba at para sa sarili ko. Kasi syempre nung araw, pagkabitenya ka, probinsyana ka eh. Wala kang alam eh. So isa siya sa mga nag-guide talaga sa akin na ang mundo ay ganito. Ang mga tao ay ganito. So malaking factor si Dong sa buhay ko. Nung hindi pa nga kami mag-asawa, malaki na eh. What more nung mag-asawa kami? Ang dami kong natutunan sa kanya. At saka, alam mo, yan, yung documentary na ginawa ninyo, ni Dong, Road to Miss You, that was the time po when you judge the Miss Universe. Ang dami kong napulot dun, naunawaan ko kung bakit, halimbawa, ang tapang mo sa buhay, in a good way. Oo, yung ang lalim, sabi ko, okay. This is the reason why Marian is Marian, and the way you respond to things. Doon ko naintindihan yun. Whose idea was that? Kanino yun? Dong. Kanya yun. Puro niya, mata niya yan, behind camera. Kasi sinasabi niya, maraming nakikita yung tao, pero marami silang hindi nakikita na nakikita ko. At saka ang sarap, kasi lente niya yung talaga. dokumentaryo. I appreciate your mother, your lola, I appreciate you dahil binabalikan ko lamang po ng konti yung documentary Road to Miss You. Okay, dream movie. Pwede kang pumili ng 5 artista na makakasama. Hypothetical lang. Sino-sino sila at bakit? Yung mga kaibigan ko, na-miss ko Sige sila nga. eh. Ana Fileo. Oo nga, napakahusay. Masyado na siyang busy sa workshop niya. Huy. Bubay. Si Dong gusto ko pa rin, makatrabaho yan. Tapos, syempre kailangan nandun ako. Tapos siguro si Gabby Eigenman. Kasi magmula Marimar nakasama ko na siya eh. Tapos yung last soap ko, kasama ko pa rin siya. Pili ka ng kontrabida. Kontrabida. Hindi doon sa 5 ha? Any other actor. Pili ka ng isang kontrabida. Masarap ka kontrabida si madami sila actually, Katrina Halili and Glyza De Castro. Galing. Di ba? Silang dalawa kontrabida ko, laban ako. Subukan lang natin puntahan. Possible title. May araw din kayo. Ang ganda nun. Abangan niyo po yan.